May result na agad? Oh, 95%? Wow, congrats sa mga ilan ang ano mo, correct mo. Like, 6 wrong. Okay na yun. Oh, okay na yun. Sa amin ni Papa, ano na yun, pasadong pasado, 'di ba? Anong subject? Social. Social. Eh, yung kagahapon? Sa math? Amazing na nga yan. Oh, 'di ba? Sabi ni Papa, amazing. Ano ba yun? Ewan. Ikaw ay tumitingin dyan. Kukumpi. Wow, 96 pa sa math. O di, more or less, ganun yung sabi mo kahapon, ano? Na mga ilang mistakes ka. Oh, importante. Mahalaga. Importante, ano, kapasado. Oh, hindi na masama yan, Beng. Good job na yan, na, Beng? Hindi mo kailangan na mag-top ka talaga. Hindi kami choosy. Oh. So, yan po, susubukan ko lang pong gumawa ng condensed milk. Homemade condensed milk. So, yung ingredients natin, ito, yung carnation na evap. Tapos, sugar lang. Ayan. Haluin lang daw siya. Tapos, low heat. Ayan. Siguro matagal to. Kasi nakita ko dun sa recipe na nakita ko online. 40 minutes. Pero, try lang natin. Baka naman masarap din. At maganda din yung kalalabasan. Kasi ang dami kong nabili na carnation evap. Mga nakaraang buwan. At marami din akong stock ng sugar. Kaya sabi ko, why not na itry ko yung condensed milk. Para minsan, diba, pag kayo naubusan tayo ng condensed milk, mag-homemade na lang. Ayan. Yung time ko is 4:56. Check natin kung mga ilang minutes to. So, ganito na po yung itsura niya after 30 minutes. Tsaka amoy condensed na. Siguro konting oras pa. Siguro mga 10 minutes. Ayan. Okay na to. So, balikan natin after 10 minutes. So, yan na mga ka-viewers. After another 10 minutes na inad natin, ito na yung kanyang itsura. Ayan. Mukha na talaga siyang condensed milk. Ayan. Pwede na to ipalamigin lang. Tapos, lagay sa container. Sa jar. Ayan. Tsaka ilagay sa fridge. Ayan na. Yun o, lasang condensed milk din talaga siya. Hindi ako nagsabi nun ha. Ayan o, si Dadong, kini-question ako kung may ginawa na ba ako. Kasi nauna na akong kumain. Ano ba naman? Nauna si Ang sarap po kasi ng ulam. Support. Ang sarap po ng ulam. Ayan o, manamis-namis. Anong tawag dito, ate? Tony Alarcon. Parilibot na dinengdeng. Diningding. Ang sarap. May alukon na ba? Sa Ilocano ate? Paradibot na dinengdeng. Oh, barobibo daw. Na diningding. Ayan o. Yung iba, ang Pwede nilalagay naman nila rice. sweet potato. Pwede. Ayan nga. Ay, ano nga yan? Sweet potato nga. Ilocano ka, ibo, pura. Mas masarap yung ano gulay. Tsaka may ano to, igado. Takpan ko ah. Si Dadong nahiya pa. Hindi ah. Nahiya. Nandito yung coke mo, MacGyver, kunin mo yung usang MacGyver. Masarap talaga siya. Alam mo yung may bagoong pero walang alat. No? Take 3 na. Dadong take 3 na yan. Mamaya mabas tayo. Hindi bakit? Yung pang take 2 mo, ano lang yon kanina, igado.
Naiya eh. Tapos syempre, papakita ang gila si Mang Mel, papasok na kasi marami naman. Mike! Sasabit na naman yan. Ay, ibibidyo ko talaga mamaya. Parang may exam ako. Road test ba yun? Parang parking. Gawa na ulit yung mahiwagang lagusan. Mahiwagang lagusan. Ayan. Oh wow, maganda na nga. Binago lang nila tong gate kasi nga nilakihan nila. Buo na ulit oh. Ano, ayos namang Mel? Oo, makakapasok na yun. Kasi medyo na, ano daw, medyo masikip ng konti. Yung sasakyan. Tapos dito, may maliit na daanan. Ayan, maliit na gate. Para malagyan ko yan. Palahin mo muna ito. Lagyan ko ng kibaw. Ay, palahin. Dali. Tabi mo na ako. Hindi pa na. Hindi. Time out muna si Dadong. Ayan o. Pizza. So, Epsom salt. So, variety yan. Oh, yung polo. Saka ito, Ah, pwede ka pang salubsog. magtanim. Ayan, ang tinatanim kong ano, sibuyas. So, Tingin. Oh, yan nga din. iuwi mo na. Nagtanim ka na din ng ganyan, di ba? Ito yung sa amin, Mang Mael. Oh. Dapat pala may Epsom salt. Hindi to. Dadong, yan yun eh. Ang kulit mo talaga. Kung alam nang nagtanim, hindi kayo. Marunong pa kayo sa... Saan mo nabili to? Sa plant runs. Plant ranch. Nung nakaraang taon dun din. Oo, doon ako lagi. Ah, di iba nga. Ibang variety. Tanim natin, kaabot pa yan. Oo. Patingin ng fully furnished na gate. Ano, Philippine engineering yan. Buksan mo sa taas. Pati, ito yung lock? Yan yung lag. Wow, ay, hindi marunong. Hindi oh, kunyari, hindi marunong. Oh, basta. Ay, ano ka ba? Tukod lang. Wow, maganda. Oo, di suksok sa amin. Mga kay Mang Mel, yun na lang dyan sa gilid. Uy, maganda siya. Pwede na, oh. Ito talaga yung lock? Ito talaga yung lock? Pwede nga naman nga lagyan mo ng isa ga, oh. Kasi Additional lock. hindi naman istorbo. Yung pambaba na yan. Pwede. Maganda siya. Tara, lipat tayo doon sa kabila. Ayan, oh. Ito na yung pangalawang gate. Kasi ito yung una. May maliit na siya na... Ano dong? Ang ganda na. Ha? Ano pa gagawin natin? Pag ganito lang talaga, may gap. Wag na yan. Hadadong. Okay lang yan, may gap na maliliit. Oh. Hindi, maano yan. Kasi lock yan na dito. Eh. Ah, may lock. May lock yan dito. Clearance ng lock yan. At saka may overlapping yan dyan. Ah, may ilalagay ka Oo, pa. may lalagay pa yan dito at saka overlap. Kaya Baka pala malalim may space pala eh. na. Saka hindi pa So, check na to Mang Mael ah. Ayaw mo nito, 4x4? Hindi na kasi hindi abot yung ano, yung screw. Doon na daw sa pangatlong gate. Paapat. Pang-apat ba? Ah, isa, dalawa, tatlo. Ah, pang-apat. Ang yaman naman, daming gate. Meron pa nga dito sa kabilang side ka din. So, yung mga viewers, ayan po, bakasyon na po ng mga estudyante. So, nakakatuwa kasi, ayun nga, nakita ko yung grades ni Beng Beng sa EDS B. Na Beng? Ayan. Siyempre, di ba, pagka nanay ka, di ba, matutuwa ka na yung grade ng anak mo ay napakataas para sa akin. Hindi ko lang po alam kasi kung ano yung pagbigay ng grades sa ibang school. So, medyo nanibago lang po ako kasi
Nung elementary, di ba, Bengbeng, hindi ganito. Hindi Iba, siya, EX. oh, EX, tapos ano pa yun, Beng? Meeting, ME, AT, BE, ME, EX. oh, ayun nga. Tapos may ano yun, may equivalent kung ano yung grade na nakuha mo. So, dito sa high school, ang binibigay sa kanila, merong 99, 98, ganyan, pababa. So, siguro, meron talaga sigurong 100, Beng, no? Yeah. So, nakakatuwa kasi yung kay Denise, meron siyang 99. O, diba? Proud. Hindi, natutuwa lang talaga kami ni Dadong kanina na sabi ko yung grades ng anak mo, taas. Yung 99 niya is Athlete lang naman. Catholic Studies. Ayan, 98, ano yun, band. Yung sa, ano po nila, yung banda, yung instrument niya is clarinet. Tapos, 91, English. Ayan. Ang math, 95. Yung social studies po niya is 97. At ang pinakamababa po niya is 89. Pero okay na yun. Kahit sabihin mo na yun yung pinakamababa. Yung PE po niya, ayan, yung 89. So, para sa amin, mataas pa rin yun. Kasi, 'di ba sabi namin ni Dadong, yung saktong pag-aaral lang, hindi yung talagang, alam mo yung ipipressure siya para makakuha ng mataas na grades. So, ayan. Masaya kami sa grades na nakuha ni Bengbeng. Kaya, good job talaga si Bengbeng ngayon. Na, Beng? May utang na naman si Papa? Ano yan si Denise eh. Sabihin niya, Papa, may utang yan ha. Pero ano lang niya yun. Joke lang niya kay Papa niya yan. Pero pag tinotoo, edi good. Diba, Beng, no? Ano lang naman itong gusto ni Denise eh. Konting shopping, ganun lang. Ipasyal mo lang yan, tsaka may bibilin ka lang kahit na maliit na item na gusto niya. Okay na siya dun. Kaya ayun, yung mga bata ngayon ay bakasyon na. Kaya, ayun, laro-laro muna. Chill-chill muna, Beng, no? Kaya ayun. So, dugtong na ako ng ibang topic. Ayun. May isa kaming kakilala na nasa Pinas, sabi, bakit daw wala kami ni isang kapamilya or kamag-anak na nandito sa Canada. Ayun. Sabi ko, baka may mga nakikita po siya na mga pamilya na nandito sa Canada na may mga kasamang mga kapatid, ayan, mga parents, or iba pang mga kapamilya. So, kami ni Dadong, wala po talaga kami ni isang kapamilya or kamag-anak na nandito. Mga parents namin wala na din. So, wala nang chance para mag-sponsor pa po kami ng parents or grandparents. So, ayun. Ang pag-sponsor po kasi or pagdala ng kapamilya dito sa Canada ay hindi po ganun kadali. Dahil, yun nga, mahigpit po yung immigration ng Canada. Tapos, sa side ko naman, yung mga kapatid ko, nasa ano na rin, mga senior, almost mga seniors na. So, dalawa na lang kami ng kapatid ko yung nasa ibang bansa. So, yung kapatid ko na dati ay nasa UAE, nasa Dubai, ayan. Dati, sinasabihan ko rin po siya na, yun, sabi ko, try mo kaya mag-apply dito kasi nga, yung trabaho niya sa Dubai, in demand dito sa Canada. Auto mechanic po siya. So, sabi ko, nung time na yun, nung kasagsagan ng, ng COVID, sabi ko, try mo kaya mag-apply dito kasi nga, yung mga auto mechanic talagang na-hire dito nun sa Canada. Sabi ko, subukan mo. Kasi, kumbaga, matagal na yung experience niya sa ibang bansa. Alam ko, nag-try siya sa IPAMS. Kasi nung time na yun, yung IPAMS, yun po yung agency na nagpadala din sa kanya dun sa UAE dati. Yun din yung agency nila ni Dadong. So, nung nakita ko yung hiring ng IPAMS, sabi ko mag-try kang mag-apply papunta dito sa Canada. Sabi ko kasi, yun nga, maganda yung yung experience mo, ilang taon na. So, may chance ka talaga na matatanggap ka.
Tapos ang sabi niya ata, parang nag-apply siya. Kaso, dahil nga nasa UAE siya noon, hindi ko alam kung kinontak ba siya or parang hindi na ng agency. So, hindi siya natuloy. Kumbaga, hindi siya nakapag-start ng application niya papunta dito. So, sabi ko, edi ano ka na lang, tiyaga ka na lang muna dyan. Kasi sabi ko, baka hindi pa ito yung chance na makapunta sa ibang lugar ba. Total, sabi ko, okay naman yung mo dyan, yung trabaho mo dyan kahit papano. So, after 15 years po niya doon sa UAE, ayun, nakapag-apply po siya sa ibang bansa. So, ayun, hindi niya muna, syempre, in-announce na natanggap na siya doon. Tapos, ayun, nung sure na natanggap na nga siya doon sa, sa Australia po siya. Ayan. At, doon pala po niya sinabi na, ayun nga, natanggap siya. Tapos, parang, nag-aantay na lang siya ng visa niya. Tapos, nung mga nakaraang buwan, ay nagkaroon ng gulo sa Middle East. So, timing na, yun nga, natanggap na po siya doon sa Australia. So, sabi ko nga, sakto na nagkaroon ng gulo, tapos parang humina nga yung trabaho, meron pang ibang parang pinaalis na, or siguro parang nag-lay off, ganun siguro yung nangyari sa sa ibang mga katrabaho nila. Kasi nga wala nang trabaho. So hindi na nila ma-sustain yung pasahod sa mga empleyado nila. So nag-lay off siguro. Kaya sakto yung pag-apply ng kapatid ko na nagkaroon siya ng chance na matanggap. Same na po yun, na pangalan ng company kung saan siya nakatrabaho dun sa Dubai. So same na company sa Australia. At so ayun, last week nandun na siya sa Australia. At ayun, nakakatuwa lang kasi hindi mo akalain na kumbaga hindi siya natuloy dito sa Canada, pero mas nabigyan siya ng chance dun sa Australia. At same company na pinagtatrabahoan niya dun sa Dubai, yun din yung kumpanya na tumanggap sa kanya dun sa Australia. So, sabi niya, medyo mas matrabaho kumpara sa dati niyang trabaho nung nasa Dubai siya. Pero, ayun nga, willing naman siya na syempre matuto kung ano man yung mga panibagong i-introduce sa kanya na trabaho maliban sa dati niyang work, diba? So ayan, hopefully maging okay yung work niya doon at sana mabigyan din siya ng chance na madala niya yung pamilya niya na nasa Pinas ngayon. At ayun, nakakatuwa lang kasi 'di ba nga sa tagal niya na sa Dubai, parang hindi ko rin akalain na makapunta siya sa iba pang lugar. Yun lang muna yung chika natin for today. Kaya sa mga nag-a-apply po papunta dito at hindi pa po kayo na-approve or hindi po naging successful yung application nyo papunta dito sa Canada, ayan, try din po nyo sa ibang lugar kasi hindi lang naman po Canada yung may mga opportunities para sa trabaho, tsaka yung pagbigay sa inyo ng PR. Marami pa pong mga bansa ang open din para tumanggap po sa inyo. So, ayan, try lang po ng try habang bata pa, habang may may chance pa kayo. Ayan, try lang po mag-apply kasi kung sa ngayon hindi pa po kayo natanggap, malay mo sunod na mga application nyo, 'di ba? Ma-approve kayo. So, ayan mga ka-viewers, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood at ingat-ingat. Bye-bye! Bye-bye, bang-bang! Bye-bye. Kumakain si Denise.